Patay na ang asawa mo, Ave. Bakit kailangan mo pang sirain ang kasal natin para sa isang multo? Isang malakas na sampal ang nagpatahimik sa simbahan. Sa gitna ng rangya ng vegan, lumitaw si Talasa. Marungis, may sugat, at may dalang lihim na dudurog sa puso ng lahat. Ang babaeng akala mo ay matagal lang binaon sa lupa. Nagbabalik para bawiin ang dangal na tinapaktapakan nyo. Sino ang tunay na biktima? Ang lalaking nabulag ng utang na loob o ang inang tiniis ang impyerno para sa kanyang anak? Isang kwento ng pagtataksil, sakripisyo at pagbangon mula sa abo. Makakaya mo bang patawarin ang taong pumatay sa iyo sa alaala? Ituloy ang kasal, Ave! Huwag mong pansinin ang baliw na yan. Isang pakitang tao lang ang lahat ng ito para hilingin ang pera natin. Ang boses ni Serafina ay pumailan lang sa loob ng mataas na kisame ng katedral ng vegan, matalim at puno ng pagmamataas. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata habang dinuduro sa harap ng dambana ang babaeng marungis na kararating lamang. Security! Ilabas ang basurang yan! Nayon din! Sa gitna ng amoy ng mga sariwang bulaklak at luhong nagkakahalaga ng milyon-milyon, nakatayo si Avelino. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak-hawak pa rin ang gintong singsing na nakalaan, sana para sa daliring may suot na mamahaling lace na belo. Sa kabilang dulo ng pulang alpombra, nakatayo ang isang babaeng tila galing sa hukay. Ang kanyang suot na itim na damit ay punit-punit. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang pinakamasakit sa lahat, ang mahabang peklat na bumabaybay sa kanyang kaliwang pisingi, isang malupit na paalala ng apoy na dapat ay pumatay sa kanya 5 taon na ang nakalilipas. Si Talasa yon. Ang asawang ipinaglutuan pa ni Avelino ng paborito nitong almusal bago ang pagsabog. Ang asawang gabi-gabi niyang iniyakan sa loob ng 5 taon hanggang sa matuyo ang kanyang mga luha. Habang si Serafina ay sumisigaw ng pag-alipusta, ang mga mata ni Thalassa ay nakapako lamang kay Avelino, puno ng pagod, puno ng sugat, at puno ng isang katotohanang hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman ng mga Montesillo. Dahan-dahang humakbang si Thalassa patungo sa dambana, ang bawat tunog ng kanyang maruming paa sa marmol na sahig ay tila isang malakas na pintig sa dibdib ni Avelino. Ang bawat hakbang niya ay tila sumasabay sa alaala ng kanilang simpleng buhay sa Davao bago pumasok ang kadiliman. Sa isang iglap, kinuha ni Serafina ang isang basong tubig sa gilid at walang awang isinaboy ito sa mukha ni Thalassa. Hindi ka ba nakakaintindi? Patay na si Thalassa! Isa ka lang impostora na gustong sumira sa kaligayahan namin. Ang malakas na tawa ni Serafina ay umalingaw-ngaw, isang tawang puno ng panunuya na tila ba ang buhay ng isang tao ay isang laro lamang na maaari niyang manipulahin. Hindi gumanti si Thalassa. Hinayaan niyang tumulo ang tubig sa kanyang mukha, hinahalo sa sariling luha na sa wakas ay kumawala na. Tumingin siya kay Avelino. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para durugin ang kaluluwa ng lalaki. Ave, 5 taon. 5 taon akong nanalangin na sana. Sa pagbalik ko, ako pa rin ang laman ng puso mo. Pero mukhang mas masakit pa pala ang mabuhay muli kaysa ang mamatay sa pagsabog na iyon. Nanghina ang mga tuhod ni Avelino. Ang singsing na hawak niya ay nalaglag at gumulong sa sahig. Isang simbolo ng kanyang mundong muling gumuho. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang mabilis na paghinga ni Thalassa at ang nakakabinging katahimikan ng katedral pagkatapos ng mga salitang iyon. Isang tanong ang tila sumasakal sa kanya sa bawat sandali. Paano niya titingnan sa mga mata ang babaeng kinalimutan niya para sa isang kasinungalingang binalot sa ginto? Ang katahimikan sa loob ng katedral ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa bawat taong naroroon. Hindi gumagalaw si Avelino. Ang kanyang paningin ay nakapako sa nangangatog na balikat ni Thalassa. Ngunit bago pa siya makahakbang,
Mabilis na humarang ang kanyang ina, si Doña Remedios. Ang marangyang tela ng terno nito ay humahawi sa hangin habang mabilis nitong hinawakan ang braso ni Avelino. Ang mga kuko nito ay bumaon sa barong ng anak. "Huwag kang magkakamali, Avelino!" Bulong ng matanda, isang boses na puno ng lason at babala. "Isipin mo ang dangal ng ating pamilya. Isipin mo ang utang na loob natin sa mga reyes. Huwag mong ipagpalit ang lahat ng meron tayo ngayon para sa isang babaeng hindi natin alam kung saan nanggaling at kung ano ang tunay na pakay." Sa isang iglap, pinaligiran ng mga gwardiya si Thalassa. Sa halip na lumaban, tila nawalan ng lakas ang babae. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning ng isang guro, ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng pighate. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang paningin ay hindi humihiwalay kay Avelino. Isang piping pagsusumamo ang nakaukit sa kanyang mukha. Isang mukhang tinitigan ni Avelino gabi-gabi sa mga lumang larawan. Ngunit na yon ay puno na ng mga peklat ng paghihirap. Dinala si Thalassa sa isang madilim na silid sa likod ng simbahan. Doon, mabilis na pumasok si Serafina na hindi nasuot ang kanyang belo. Wala na ang mapagkunwaring luha sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay ang bagsik ng isang babaeng sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Lumapit siya kay Thalassa at hinawakan ang baba nito ng napakahigpit. Pilit na inihaharap ang peklat nito sa liwanag ng bumbilya. "Akala mo ba ay bayani ka dahil bumalik ka pa?" Asik ni Serafina. "Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ay isang basura na dapat ay nanatili na lamang sa ilalim ng lupa. Huwag mong isipin na dahil nagpakita ka ay babalik sa iyo si Ave. Sa akin siya nakatali, sa pera ko, sa kapangyarihan ko. At kung magtatangka ka magsalita tungkol sa nakaraan, tinitiyak ko sa iyo, hindi mo na masisilayan ang susunod na pagsikat ng araw." Sa labas ng pinto, nakatayo si Avelino. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob. Narinig niya ang bawat salitang binitawan ni Serafina. Ang lamig ng boses nito na malayo sa lambing na ipinapakita nito sa kanya sa loob ng 5 taon. Ngunit bago niya mabuksan ang pinto, nakita niya ang kanyang ina na mabilis na lumabas mula sa kabilang silid. May hawak na isang lumang brown envelope. Sa pagmamadali ng matanda, nahulog ang isang maliit na papel mula rito. Yumuko si Avelino at kinuha ang papel. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. Ito ay isang resibo mula sa isang orphanage sa labas ng Vigan. May petsang 3 taon na ang nakalilipas at ang nakapangalan bilang donor ay si Doña Remedios. Ngunit ang mas nakakapagtaka ay ang pangalang nakasulat sa ilalim ng layunin ng donasyon para sa pangangalaga ng anak ni Thalassa. Ang kamay ni Avelino ay nanginig. Ang kanyang ina, ang babaeng nag-alo sa kanya sa kabaong na walang laman, ang babaeng nagsabing wala nang natira sa kanyang nakaraan, ay lihim na nagpapadala ng pera para sa isang bata. Isang bata na ang pangalan ay nakaukit sa kanyang diwa bilang isang pangarap na hindi natupad. Binuksan ni Avelino ang pinto ng marahas. Ang ingay ng pagtama ng kahoy sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid na nagpatahimik kay Serafina at nagpatayo sa balahibo ni Thalassa. Tumingin si Ave sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Serafina at huli ay kay Thalassa na nakaluhod sa sahig. Sa kanyang mahigpit na pagkakahawak sa maliit na papel, isang katotohanan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang katotohanang mas madilim pa sa kahit anong pagsabog na naranasan niya. "Sino ang batang ito, ma?" tanong ni Avelino. Ang kanyang boses ay parang kulog bago ang isang malakas na bagyo. "Sino ang batang binabayaran niyo sa loob ng 3 taon habang sinasabi niyo sa akin na wala na akong pamilya?" Ang kapirasong papel sa kamay ni Avelino ay tila naging isang mainit na baga na sumusunog sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib.
Pilit na inaabot ni Doña Remedios ang papel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang mga matang palaging mapagmataas ay napalitan ng matinding kaba. Agad na sumingit si Serafina, pilit na ginagamit ang kanyang malambing na tinig upang pakalmahin ang lalaking dapat ay pakakasalan niya. Iginigiit na isa lamang itong pagkakamali o pekeng dokumento. Ngunit hindi sila tiningnan ni Avelino. Ang buong atensyon niya ay nakadikit sa babaeng nakaluhod sa malamig na sahig, ang babaeng dahan-dahang nadangat ng tingin sa kanya, puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Nang makita ni Thalassa na hawak ni Avelino ang resibo, isang matinding takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ginamit niya ang natitirang lakas upang tumayo at patakbong tinungo ang pinto. Umaasang matatakasan ang hawla ng mga taong sumira sa kanyang buhay. Kailangan niyang makabalik sa bahay ampunan. Subalit bago pa man siya makalabas, naramdaman niya ang isang mahigpit, ngunit nanginginig na kamay na pumigil sa kanyang braso. Ito ang kamay na nagsuot sa kanya ng singsing noon. Ang kamay na binitawan siya sa kawalan noong pinakakailangan niya ng kakampi. Hinarap siya ni Avelino. Ang mga mata nitong basag at nagmamakaawa para sa isang malinaw na paliwanag. Pilit na nagpupumigla si Thalassa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng asawa habang lumalaban ng walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. "Bitawan mo ako, Ave! Huwag mo akong hawakan!" Ang boses ni Thalassa ay pumunit sa katahimikan ng silid, isang tinig na galing sa kailaliman ng impyernong pinagdaanan niya. Tuluyan siyang bumigay at napaupo muli sa sahig, umiiyak habang yakap-yakap ang sarili. 5 taon akong nagtago sa dilim, Eve. 5 taon akong naging isang patay na tao, habang ikaw ay nagpapakasaya sa piling ng babaeng nagpataw ng sumpa sa akin. Ipinanganak ko ang anak natin sa isang malamig na sahig ng abandonadong bodega. Walang doktor, walang gamot, kundi ang sarili kong takot na baka matuntun kami ng mga tauhan ng pamilya niya. Itinuro ni Thalassa si Serafina gamit ang nanginginig ng daliri. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at matinding pighati. Tila tumigil ang pang-ikot ng mundo para kay Avelino. Isang anak. Mayroon siyang anak na naghihirap habang siya ay nagpapakabaliw sa kalungkutan. Nilulunod ang sarili sa mga kasinungalingan ng kanyang ina at sa wad na kalinga ni Serafina. Hinawakan ni Thalassa ang kwelyo ng barong ni Avelino. Ang kanyang mga luha ay walang patid sa pag-agos. Naghuhugas sa dumi at sugat ng kanyang pisngi. Ang kalapitan ng kanilang mga katawan ay hindi nagdulot ng kilig, kundi ng isang matinding kirot na bumaon sa buto ni Avelino. Hindi ako bumalik para sirain ang kasal niyo o para bawiin ka, dahil matagal na kitang pinatay sa puso ko. Hikbi ni Thalassa, ang bawat salita ay may dalang patalim. Wala na akong pakialam sa yaman niyo. Bumalik ako dahil nag-aagaw buhay ang anak ko sa ospital. May sakit siya sa puso, AV. Kailangan niya ng dugo mo. Si Lualhati, ang anak natin. Mamatay siya kung hindi mo kami tutulungan na yun din. Ang pangalang binanggit ay tila isang malakas na suntok na yumanig sa buong pagkatao ni Avelino. Lualhati, ang pangalang pinagkasunduan nilang ibigay sa magiging panganay nila bago pa man mangyari ang trahedya. Napatingin si Avelino sa kanyang ina na ngayon ay nakayuko, pilit tinatakpan ang bibig upang pigilan ang paghikbi ng pagkakonsensya, at pagkatapos ay kay Serafina na nakakuyom ang mga kamao, ang mukha ay balot ng matinding pagkapuot dahil sa pagkabulgar ng katotohanan. Isang musmos na inosente ang naghihingalo sa isang bahay ampunan, isang dugo na nagdadala ng kanyang pangalan habang siya ay masayang naghahanda ng isang marangyang bukas kasama ang mga halimaw na nagkait sa kanya ng pagkakataong maging isang ama. Paano niya mapapatawad ang sarili kung mahuli na ang lahat? Utang na loob, Avelino? Ang matinis na boses ni Serafina
ay tila isang matalim na punyal na pilit binabaon sa dibdib ng lalaki. Mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang pisngi ni Avelino. Pilit na inilalayo ang tingin nito mula kay Thalassa. Ang mga mata ni Serafina ay nagliliyab sa galit, ngunit puno rin ng luha na tila naghahanap ng awa. "Nakalimutan mo na ba?" Madiing sabi niya. "Noong 5 taon na ang nakaraan, nang halos mawalan ka ng pag-asa sa buhay, sino ang nanatili sa tabi mo buong gabi? Ako yon. Ibinuhos ko ang aking panahon at lakas para tulungan kang bumangon mula sa pagkadurog. Pati ang pamilya ko ay tumulong upang maiyahon ka sa hirap. At ngayon, itatapon mo ang lahat dahil sa kwento ng isang babaeng iniwan ka at biglang babalik para manghingi ng awa." Ang mga salitang iyon ay unti-unting sumasakal kay Avelino. Ang utang na loob, ang mabigat na kadena ng lipunan at ng sarili niyang konsensya ay pilit na humihila sa kanya pabalik sa isang marangyang kasinungalingan. Tiningnan niya si Thalassa. Inaasahan niyang makikita ang galit at panunumbat sa mga mata ng kanyang unang asawa. Ngunit wala siyang nakita, kundi isang napakalalim na kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang tumayo si Thalassa, ang kanyang katawan ay nakukuba sa bigat ng pagod at sakit. "Hindi ko hinihingi ang pag-ibig mo, Eve." Tahimik na wika ni Thalassa, ang boses ay paos at basag. "Wala akong pakialam sa utang na loob mo sa kanila. At mas lalong wala akong pakialam kung pakasal kayo ngayon din. Isang pabor lang ang hinihingi ko para sa buhay na nabuo natin bago naging kayo." Pagkatapos ng sali ng dugo, isinusumpa ako sa harap ng Diyos, kalimutan mong nagkita tayo. Hindi ko kailangan ng asawa, kailangan ng anak ko ng mabubuhay. Walang pag-aalinlangan. Dahan-dahang inalis ni Avelino ang mga kamay ni Serafina sa kanyang muka. Ang bawat daliri na kanyang binitawan ay tila pagpukot sa mga tanikalang pumupulupot sa kanyang kaluluwa. Binaliwala niya ang pag-iyak ng kanyang ina at ang malalakas na banta ni Serafina na sisirain nito ang kanyang buong buhay. Sa kanyang suot na mamahaling barong, sumunod si Avelino sa mga paang nakayapak ni Thalassa. Naglalakad palabas ng simbahan patungo sa isang katotohanang matagal na niyang hinahanap. Makalipas ang 1 oras, nakarating sila sa isang pampublikong ospital sa dulo ng probinsya. Ang paligid ay amoy kalawang at murang alkohol, malayo sa halimuyak ng mga imported na bulaklak sa katedral ng Vigan. Ang mga kumukurap na ilaw sa pasilyo ay tila sumasalamin sa naghihingalong pag-asa ng mga taong naroroon. Dinala ni Thalassa si Avelino sa tapat ng isang isolation room. Sa likod ng makapal at malamig na salamin, nakita ni Avelino ang isang maliit na katawan na nakabalot sa nipis na kumot. Napakaraming tubo ang nakakabit sa munting ilong at braso nito. Nanghina ang mga tuhod ni Avelino. Ang bata ay mayroon ng kanyang ilong, ngunit ang hugis ng mukha at ang manipis na labi ay walang pag-aalinlangang kay Thalassa. Sa kalagitnaan ng mataas na lagnat, nakita niyang gumalaw ang maliit na labi ng bata at kahit walang tunog na nakarating sa kanya, nabasa niya ang pabulong na salitang, "Mama." Inilapat ni Avelino ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na salamin ng bintana. Sa pagkakataong yon, tumulo ang luha ng isang ama. Tila nararamdaman niya ang mahinang pagtibok ng puso ni luwalhati na dumadaloy patungo sa sariling ang dibdib. Isang matinding alon ng pagsisisi at pagmamahal ang bumasag sa lahat ng pag-aalinlangan niya. Ito ang kanyang dugo, ang kanyang laman, ang kanyang tunay na pamilya na itinapon sa dilim. Kukuha na tayo ng dugo. Determinadong bulong ni Avelino habang hinahawakan ang balikat ni Thalassa upang patatagin ito. Subalit, bago pa man sila makalapit sa istasyon ng mga nurse, isang nagmamadaling doktor ang lumabas na may dalang masamang balita. "Mr. Montesilio, pasensya na po." Wika ng doktor. Ang mukha ay puno ng panghihinayang at takot. "Kailangan na natin ang dugo.
Ngunit may tumawag mula sa pamunuan ng ospital. Pinapahinto ang anumang medical na proseso para sa batang ito. Utos raw po mismo mula sa opisina ng gobernador. Nanigas ang buong katawan ni Avelino. Ang gobernador? Ang ama ni Serafina. Ang pangako ng babae na sisirain ang kanyang buhay ay hindi pala isang simpleng banta, kundi isang sumpa ng kamatayan para sa kanyang inosenteng anak. Ang matutulis na takong ng mamahaling sapatos ni Serafina ay tila nag-iiwan ng malalim na sugat sa bawat paghakbang niya sa maruming pasilyo ng pampublikong ospital. Baka sa kanyang mukha ang matinding pandidiri habang iniiwasan ang mga pasyenteng nakahiga lamang sa mga manipis na karton sa gilid ng daan. Dala ang kapangyarihan ng kanyang apelido, madali niyang nahanap ang kinaroroonan ni Thalassa. Wala roon si Avelino. Kasalukuyan itong nakikipagtalo sa direktor ng ospital sa itaas upang bawiin ang utos ng gobernador. Ito ang perpektong pagkakataon para sa isang mapagkunwaring anghel upang ipakita ang tunay niyang mga sungay. Tingnan mo nga naman ang kinahinatnan ng dakilang asawa. Panunuya ni Serafina. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pag-alipusta. Huminto siya sa mismong tapat ni Thalassa. Pinagmamasdan ang babaeng walang kalaban-laban na nakaupo sa malamig na sahig. 5 taon, Thalassa. 5 taon kitang pinaniwalaan na naging abona. Tapos ngayon, babalik ka para maging isang aso na nagmamakaawa sa mga tira-tira ko. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Thalassa. Wala nang natirang pagmamataas sa kanyang puso. Ang tanghing nag-aalab na lamang ay ang pagnanasang mailigtas ang munting anghel na naghihingalo sa likod ng salamin. Wala akong aagawin sa'yo, Serafina. Basag na tugon ni Thalassa. Ang mga mata ay namumula at tuyot na sa kakaiyak. Sayo na si AV. Sayo na ang pangalan, ang yaman, ang lahat ng gusto mo. Pakiusap. Sabihin mo sa ama mo na ibalik ang tulong medikal. Mamamatay ang anak ko. Isang malademonyong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serafina. Tumingin siya sa salamin kung saan nakahiga ang maliit na katawan ni Luwalhati. Pagkatapos ay muling ibinalik ang nanlilisik na paningin sa unang asawa ni Avelino. Bakit ko naman gagawin yon? Habang humihinga ang halimaw na yan, palaging may dahilan si Avelino para lumingon sa nakaraan. Kayo ang dumi sa perpekto kong buhay. At ang dumi, dapat winawalis. Sa mga salitang yon, tuluyang gumuho ang mundo ni Thalassa. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Isinuko ang huling hibla ng kanyang dignidad bilang isang guro at isang babae at lumuhod sa paanan ng taong sumira sa kanyang pamilya. Ipinatong niya ang kanyang nanginghinig na mga palad sa malamig na sahig, yumuko hanggang sa dumampi ang kanyang noo sa dulo ng sapatos ni Serafina. Ang bawat paghikbi niya ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa, isang inang handang ibigay kahit ang sariling buhay kapalit ng hininga ng kanyang anak. Nagmamakaawa ako. Kahit tapakan mo na ang pagkatao ko, wag lang ang buhay ni Luwalhati. Wala siyang kasalanan. Parang awa mo na. Ang wika ni Thalassa sa gitna ng matinding paghagulgol, isang eksenang dudurog sa puso ng kahit sinong makakasaksi. Ngunit walang puso ang nakatayo sa kanyang harapan. Imbes na maawa, nakaramdam ng matinding pandidiri at inis si Serafina. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang ibagsak ang isang malakas na sampal sa may peklat na pisingin ng nakaluhod na ina upang tuluyan itong ipahiya at saktan. Bumuelo siya ng buong lakas, ngunit bago pa man lumapat ang kanyang palad sa mukha ni Thalassa, isang malaki at matigas na kamay ang mahigpit na pumigil sa kanyang pulso. Ang pagkakahawak ay napakahigpit na halos bumaon ang mga daliri nito sa buto ni Serafina. Nang lingunin niya kung sino ang pumigil sa kanya, bumungad ang mukha ni Avelino. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Ang panga ay nakakuyom. At ang buong pagkatao ay tila isang bulkang sumabog matapos ang mahabang panahon ng pananahimik.
Huwag na huwag mong susubukang saktan ang mag-ina ko. Mariing banta ni Avelino. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit nagdadala ng nakakamatay na lamig na nagpatayo sa balahibo ni Serafina. Binitawan ni Avelino ang pulso ni Serafina nang may matinding diin, sapat upang mapaatras ang babae at mamilipit sa sakit. Wala nang puwang ang paggalang o utang na loob sa mga mata ng lalaki habang pilit itong itinataboy ang babaeng nagtangkang saktan ang ina ng kanyang anak. Nagbababala ang bawat linya sa mukha ni Avelino habang ipinagtatabuyan si Serafina palabas ng pasilyo. Iniiwan ang mga banta ng babae na unti-unting nilamon ng distansya. Nang tuluyang mawala sa paningin ang huwad na anghel, lumingon si Avelino kay Thalassa na nananatiling nakasalampak sa sahig. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na umabot upang hawiin ang magulong buhok na tumatakip sa peklat ng asawa. Sa pagdampi ng maiinit na daliri ni Avelino sa magaspang na balat ni Thalassa, tila bumalik ang kanyang gunita 5 taon na ang nakalilipas. Ang lamig ng ospital ay biglang napalitan ng nakapasong init ng apoy na tumupok sa kanilang inuupahang bahay. Sariwa pa sa kanyang isipan ang bigat ng gumuhong kisame na dumagan sa kanyang binti, ang amoy ng nasusunog na kahoy, at ang hapdi ng apoy na kumain sa kalahati ng kanyang muka habang pilit siyang gumagapang palabas ng bintana. Sa labas ng nasusunog na bahay, habang nagtatago sa madilim na damuhan, narinig niya ang usapan ng mga armadong lalaki na nagbuhos ng gasolina. Ang malinaw na utos ng ama ni Serafina na siguraduhing walang matitirang buhay upang matigil ang investigasyon ni Avelino laban sa kanilang sindikato. Ngunit ang apoy ay hindi ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Isang buwan matapos ang trahedya, nang bahagyang maghilom ang kanyang mga sunog, naglakad si Thalassa ng ilang kilometro sa gitna ng malakas na pag-ulan patungo sa sementeryo kung saan siya ibinaon sa limot. Gusto niyang tumakbo palapit kay Avelino. Gusto niyang isigaw na buhay siya at kailangan niya ang asawa. Subalit, mula sa likod ng mga puno, nakita niya ang lalaking mahal niya na nakaluhod sa harap ng isang lapida, humahagulgol. At sa tabi nito ay nakatayo si Serafina, mahigpit na nakayakap kay Avelino, habang sa di kalayuan ay nagmamasid ang mga tauhan ng gobernador. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Thalassa na kung magpapakita siya, ang susunod na bala ay tatago sa dibdib ni Avelino. Pinili niyang mamatay sa alaala upang manatiling buhay ang lalaking kanyang sinisinta. Nabalik lamang ang diwa ni Thalassa sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang mahigpit na pag-akay ni Avelino upang itayo siya. Ang mga mata ng lalaki ay naghahanap ng mga sagot na matagal na nitong ipinagkait sa sarili. Bakit, Thal? Basag ang tinig ni Avelino. Ang mga luha ay naguunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Kung buhay ka, kung alam mo nagdurusa ako araw-araw, bakit hindi ka bumalik sa akin? Bakit hinayaan mong maniwala akong abo na lang ang natira sa'yo? Sa halip na sumagot ng mga salita ng pag-alo, humugot ng malalim na hininga si Thalassa. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na gawa sa murang tela at may kinuha mula sa pinakailalim nito. Isang kupas at gusot na brown envelope na 5 taon niyang itinago at pinrotektahan gamit ang sariling dugo at pawis. Balang pag-aalinlangan, inihagis ni Thalassa ang envelope sa dibdib ni Avelino. Ang mga lumang litrato at mga kopya ng bank transactions ng pamilya ni Serafina ay nagkalat sa malamig na sahig ng pasilyo, mga ebidensyang nagpapatunay ng katiwalian at ng planong pagpatay. Gusto mong malaman kung bakit hindi ako bumalik? Tumalim ang paningin ni Thalassa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Itinuro niya ang mga nakakalat na papel sa sahig. Basahin mo yan! Yan ang dahilan kung bakit ako namatay, Eve. Dahil ang pamilyang itinuturing mong tagapagligtas ay ang mismong mga demonyong sumunog sa akin ng buhay. Ang mga nakakalat na papel sa malamig na sahig ng ospital ay tila mga punyal na sabay-sabay na bumaon sa isipan ni Avelino.
Bawat dokumento, bawat lagda ng ama ni Serafina na nag-uutos sa kanyang kamatayan ay isang malinaw na patunay ng 5 taong kasinungalingan. Sa sobrang bigat ng katotohanang natuklasan, isang matinding kirot ang biglang pumunit sa bungo ni Avelino. Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang kanyang buong katawan ay nanginig sa panlalamig at ang kanyang paningin ay nagbilim. Gamit ang nanginginig na mga daliri, mabilis niyang kinapa ang laman ng kanyang bulsa upang ilabas ang isang maliit na lalagyang pilak. Ito ang gamot na palaging ibinibigay sa kanya ni Serafina, ang tinatawag nitong bitamina na magpapawala sa kanyang mga bangungot at sakit ng ulo. Akmang isusubo na sana ni Avelino ang 2 maliliit na puting tableta nang mabilis na hinawakan ni Thalassa ang kanyang pulso. Bilang isang dating guro ng psikolohiya, hindi pamilyar sa kanya ang hugis at kulay ng gamot na iyon bilang isang simpleng pampakaalma. Kinuha niya ang tableta mula sa palad ng asawa at tinitigan itong mabuti sa ilalim ng kumukurap na ilaw ng pasilyo. Ang maliliit na letrang nakaukit sa gamot ay nagpakabog ng mabilis sa kanyang dibdib. Hindi ito bitamina. Ito ay isang uri ng matapang na gamot na ginagamit lamang sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip, isang chemical na unti-unting sumisira sa memorya at nagdudulot ng matinding pag-asa sa taong nagpapainom nito. Vinamamit ni Serafina ang gamot na ito upang panatilihing sunod-sunuran at mahina ang pag-iisip ni Avelino sa loob ng 5 taon. Walang atubiling itinapon ni Thalassa ang mga tableta sa basurahan. Inalalayan niya ang nanghihinang si Avelino pabalik sa sasakyan upang pansamantalang umuwi sa lumang mansyon ng mga Montesillo sa Vigan, habang patuloy na hinahanapan ng paraan ng mga doktor ang pagpapatuloy ng operasyon ni Luwalhati nang hindi dumadaan sa autoridad ng gobernador. Sa loob ng malaki, ngunit tahimik na kusina ng mansyon, pinili ni Thalassa na magluto. Ito ang kanyang paraan ng paglaban sa takot na baka mawala ang kanyang anak anumang oras. Gamit ang mga simpleng sangkap na nahanap niya sa paminggalan, sinimulan niyang ihanda ang paboritong pagkain ni Avelino, ang sinigang na baboy. Habang nakasalang ang palayok sa apoy, ang maasim na halimuyak ng sampalok at mainit na sabaw ay unti-unting pumuno sa buong kabahayan. Ang amoy na ito ay tila isang malambot na kumot na yumakap sa naguguluhang diwa ni Avelino na nakahiga sa sala. Sa bawat paglanghap niya ng pamilyar na amoy na yon, tila hinuhugasan nito ang lason sa kanyang utak. Ibinabalik ang mga masasayang alaala ng kanilang simpleng buhay sa Davao, kung saan ang pagmamahal ay hindi nabibili ng salapi. Ngunit ang maikling sandali ng kapayapaan ay nabasag nang marinig ang matatalas na hakbang ng takong napapalapit sa kusina. Dumating si Serafina. Ang muka ay balot pa rin ng pagmamataas kahit pa nabunyag na ang kanyang tunay na kulay. Tiningnan niya si Thalassa mula ulo hanggang paa, isang tingin na pulo ng pagkadisgusto. Ang bilis mo namang mag-feeling asawa? Mataray na wika ni Serafina habang pinagmamasdan ang kumukulong sabaw. Akala mo ba, sa pamamagitan ng pagluluto ng murang pagkain na yan ay maibabalik mo ang paningin ni Ave sa iyo? Isa ka na lamang katulong sa pamamahay na ito, Thalassa. Hindi na tinag si Thalassa. Dahan-dahan niyang inilapag ang sandok sa gilid ng kalan at buong tapang na hinarap ang babaeng nagpahirap sa kanyang buhay. Mas mabuti na ang magluto ng simpleng pagkain na nagbibigay lakas kaysa maghain ng lason araw-araw sa lalaking sinasabi mong mahal mo. Nawala ang mapagkunwaring ngiti sa mga labi ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat at kaba. Dahan-dahang inilabas ni Thalassa mula sa kanyang bulsa ang pilak na lalagyan ng gamot na nakuha niya kay Avelino at ipinatong ito sa ibabaw ng hapagkainan. Alam ko kung ano ito, Serafina. Mariing wika ni Thalassa. Ang kanyang tinig ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng kapangyarihan ng isang inang palaban. Pinapatay mo siya ng unti-unti para makuha ang mga sakahan niya sa Davao. Ginawa mo siyang inutil para sa sarili mong kasakiman. Namula ang mukha ni Serafina sa galit dahil sa pagkakabunyag ng kanyang lihim.
Lumapit siya kay Thalassa. Ang distansya nilang dalawa ay halos 1 pulgada na lamang. Isang napakalamig na ngiti ang muling gumuhit sa labi ng wad na anghel. Matalino ka nga talaga, guro. Bulong ni Serafina, ang boses ay tila ahas na nanunukso. Pero kahit alam mo pa ang totoo, wala kang magagawa. Dahil bukas ng umaga, kung hindi pipirma si Avelino sa paglipat ng mga titulo sa pangalan ko, asahan mong isang malamig na bangkay na ang sasalubong sa iyo sa bahay ampunan. Ang pait ng katotohanan ay mas matapang pa sa anumang lason na ipinainom kay Avelino sa loob ng 5 taon. Mula sa madilim na pasilyo ng kanilang mansyon, narinig niya ang bawat salitang binitawan ni Serafina sa kusina. Unti-unting luminaw ang kanyang isipan, hindi na dahil sa mainit na sabaw, kundi dahil sa matinding galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Habang hawak-hawak ang gusot na resibo mula sa bahay ampunan at ang mga dokumentong nagpapatunay ng sabuatan, mabibigat ang mga hakbang na tinungo ni Avelino ang silid ng kanyang ina. Dito, naabutan niya si Doña Remedios na aligagang nag-iimpake ng mga alahas sa isang maliit na kahon, pilit na itinatago ang mga katibayan ng kanyang kasakiman. Walang pag-aalinlangang inihagis ni Avelino ang mga papeles sa ibabaw ng antigong kama ng kanyang ina. Ang mga piraso ng papel ay nagkalat, naglalantad ng mga palitan ng pera mula sa pamilya ni Serafina patungo sa personal na bank account ng matanda. Napatigil si Doña Remedios, nanlaki ang mga mata at ang mga kamay nito ay nanginginig na bumitaw sa hawak nitong gintong kwintas. Magkano, ma? Ang tinig ni Avelino ay napakahina, ngunit sapat upang basagin ang pader ng pagmamataas ng kanyang ina. Magkano ang halaga ng buhay ng mag-ina ko? Magkano ang ibinayad nila sa inyo para tulungan silang itago si Thalassa at palabasin na nababaliw ako sa kalungkutan? Pilit na umayos ng tayo si Doña Remedios, ginagamit ang nakasanayang otoridad ng isang ina upang pagtakpan ang kanyang kasalanan. Itinaas niya ang kanyang baba, bagamat ang kanyang boses ay nanginginig. Ginawa ko yon para sa kinabukasan mo, Avelino. Ano ang maibibigay sa iyo ng isang hamak na guro na walang maipagmamalaki, kundi ang kanyang prinsipyo? Tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Dahil sa pamilya ni Serafina, napanatili natin ang ating yaman, ang ating pangalan sa lipunan. Ang babaeng iyon ay pabigat lamang nahihila sa iyo pababa sa putik. Tila piniga ang puso ni Avelino sa narinig. Ang ina na nagturo sa kanya ng kabutihan at pananampalataya ay siya palang pangunahing arkitekto ng kanyang impyerno. Dahan-dahang itinaas ni Avelino ang kanyang mga kamay at tinitigan ang mamahaling relo at ang gintong singsing na sumisimbolo sa pamilya Montesillo. Sandali siyang natahimik, siya kanya maingat na hinubad ang mga iyon at inilapag sa ibabaw ng mga nakakalat na papeles sa mesa. Kung ang kapalit ng pangalang ito ay ang luha at sakit na dinanas ng asawa at anak ko, mariing sabi ni Avelino, mas mabuti pang mamuhay ako ng simple kaysa ipagpatuloy ang lahat ng ito. Puno ng bigat ang kanyang mga mata na tila dala ang matinding panghihinayang at pagod sa lahat ng nangyari. Isaksak nyo sa baga nyo ang lahat ng yamang ito. Hindi ko kailangan ng pamilyang nakatayo sa ibabaw ng kabaong ng mga inosente. Tumalikod si Avelino, handang iwanan ang lahat ng karangyaan upang samahan si Thalassa at iligtas si Lualhati. Subalit, bago pa man siya makahakbang palabas ng pinto, sumalubong sa kanya si Serafina. Ang wad na anghel ay nakatayo sa hamba ng pinto, dahan-dahang pumapalakpak habang ang isang kamay ay may hawak na teleponyo. Ang mapanuyang ngiti sa mga labi nito ay nagbabadya ng isang malagim na banta. Napakadrama naman ng mag-ina, panunuya ni Serafina. Ang kanyang boses ay tila ahas na nakapulupot sa leeg ng bawat taong nakikinig. Iniangat niya ang kanyang telepono. Ang screen ay nagpapakita ng numerong nakakonekta sa direktor ng ospital. Pero bago ka mag-walk out at maging bayani, Eve, gusto ko lang ipaalala sa iyo kung sino ang nagbibigay ng hininga sa batang nasa ospital. Tinitigan ni Serafina si Avelino.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan at matinding pag-angkin. Kapag humakbang ka palabas ng pintong yan, kasama ang babaeng yan, isang tawag ko lang. Tinitiyak ko sa'yo na hindi na aabot ng umaga ang anak mo. Piliin mo ngayon, Avelino, ang basurang asawa mo o ang natitirang hininga ng anak mo nag-aagaw buhay. Ang banta ni Serafina ay tila isang malamig at walang awang kamay na sumakal sa nag-iisang pag-asa ni Avelino. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ngunit hindi siya makahakbang. Ang hinlalaki ni Serafina na nakadiin sa ibabaw ng telepono ay ang tanging pumapagitan sa buhay at kamatayan ng kanyang anak. Sa bawat segundong lumilipas, nadarama ni Avelino ang pagguho ng kanyang pagkatao. Nais niyang sakalin ang babaeng nasa kanyang harapan, ngunit alam niyang anumang maling galaw ay magiging mitsa ng buhay ni Lualhati. Sa kabilang banda, nakita ni Thalassa ang matinding paghihirap sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal lang buong buhay niya. Naintindihan niya na hindi maaaring lumaban si Avelino ngayon. Bilang isang ina, alam niya na may mga laban na hindi nadadaan sa dangal o tapang ng isang lalaki, kundi sa walang hanggang sakripisyo ng isang babae. Dahan-dahang lumapit si Thalassa kay Avelino. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang tahimik na determinasyon. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ng asawa at pinisil ito ng mahigpit. Pumayag ka na sa gusto niya, Ave. Mahinang bulong ni Thalassa, isang tinig na naglalaman ng labis na pait, ngunit kinakailangan para mabuhay. Lumingon si Avelino sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit bago pa man makapagsalita ang lalaki, mabilis na bumaling si Thalassa kay Serafina. Ibigay mo sa kanya ang mga papeles. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng sakahan, ang buong yaman ng mga Montesillo. Pirmahan mo na, Ave. Buhay ng anak natin ang nakataya. Isang malakas na halahak ng tagumpay ang pinakawala ni Serafina. Ang kanyang mga mata ay nagkikinang sa labis na kaligayahan habang tinatawag ang kanyang abogado upang ihanda ang mga dokumento ng paglipat ng yaman. Sa pagkakataong yon, habang abala si Serafina at tulalang nakatingin si Avelino sa mga papel na mag-aalis ng kanyang buong pagkatao, ginamit ni Thalassa ang pagkakataon upang mabilis na tumakas. Hindi siya maghihintay sa awa ng mga demonyo. Kailangan niyang makuha ang kanyang anak, ngayon din. Tumakbo si Thalassa sa ilalim ng madilim na kalangitan ng vegan. Walang tigil ang kanyang paghakbang, hindi ininda ang hapdi ng kanyang mga paang nakayapak na nasusugatan sa magaspang na aspalto. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang imahe ng maliit na mukha ni Lualhati na naghihintay ng kanyang yakap. Pagdating niya sa pampublikong ospital, bumungad sa kanya ang nakakikilabot na tanawin. Nagkalat ang mga nakaitim na lalaki sa buong paligid ng gusali. Mga tauhan ng gobernador na ipinadala upang bantayan ang bata at siguraduhing walang doktor na gagalaw. Ginamit ni Thalassa ang kanyang kaalaman sa mga pasikot-sikot ng ospital na palihim niyang binibisita sa loob ng 3 taon. Dumaan siya sa makipot at madilim na hagdanan ng mga empleyado. Iniiwasan ang bawat anino na maaaring magpahamak sa kanya. Nang makarating siya sa tapat ng isolation room, halos tumigil ang pagtibok ng sarili niyang puso. Sa pamamagitan ng malamig na salamin, nakita niya ang maliit na dibdib ni Lualhati na mabilis at hirap na hirap sa pag-angat at pagbaba. Ang mga ilaw ng makina sa gilid ng kama ay nagkukulay pula, nagbibigay ng tahimik na babala na bumabagsak na ang tibok ng puso ng bata. Sa loob ng silid ay may isang nurse na umiiyak sa gilid, nanginginig sa takot at walang magawa dahil sa mahigpit na utos mula sa itaas. Walang pag-aalinlangang binuksan ni Thalassa ang pinto. Anak ko, nandito na si Mama. Humahagulgol na bulong niya habang mabilis na nilalapitan ang kama. Nanginginig niyang hinaplos ang maputnang pisngi ni Lualhati. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata.
Isang malungkot ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito sa kabila ng matinding karamdaman. Binalot ni Thalassa ang maliit na katawan ng bata gamit ang isang makapal na kumot. Aalisin na sana niya ang mga huling tubong nakakabit dito upang itakas ang anak at dalhin sa ibang klinika. Nang biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng silid, pumasok ang 3 malalaking tauhan ng gobernador. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng awa para sa isang naghihingalong musmos. "Saan mo dadalhin ang batang yan?" Asik ng pinuno ng mga tauhan, ang boses nito ay puno ng pagbabanta. "Parang awa nyo na." Pagmamakaawa ni Thalassa, isinasandal ang mahinang katawan ng anak sa kanyang dibdib, ginagawa ang sarili bilang isang kalasag. "Naghihingalo na ang anak ko. Hayaan niyo na kaming umalis. Wala kaming kukunin sa inyo." Ngunit hindi tumalab ang mga luha ng isang ina sa mga pusong gawa sa bato. Walang babalang hinila ng isang lalaki ang braso ni Thalassa ng buong lakas. Naramdaman ng ina ang matinding kirot nang bumagsak ang kanyang balikat sa matigas at malamig na semento ng ospital. Sa kabila ng pagkahulog, hindi niya binitiwan ang pagkakayakap kay lualhati. Gumapang siya, pilit na itinatago ang anak sa ilalim ng kanyang sariling katawan. Umuulan ng mabibigat na sipa at hampas sa likuran ni Thalassa, ngunit nanatili siyang nakadapa. Bawat daing ng sakit na pinipigil niya ay sinasabayan niya ng pabulong na panalangin at pag-alo sa umiiyak niyang anak. "Shh! Huwag kang matakot, anak. Nandito lang si Mama. Hindi ka nila sasaktan. Ako ang sasalo ng lahat." Sa gitna ng kaguluhan, nawala ng pasensya ang pinuno ng mga tauhan. Isang malamig at mabigat na bakal ang idiniin nito sa mismong likod ng ulo ni Thalassa. Tumigil ang mundo ng babae. Ang amoy ng kalawang mula sa baril ay humalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid. "Masyado kang matigas ang ulo," sinabi nang walang lalabas ng buhay sa kwartong ito. Malamig na utos ng lalaki. Pumikit si Thalassa. Ibinuhos niya ang lahat ng pagmamahal sa huling yakap na iyon para kay lualhati, handang tanggapin ang kamatayan para lamang mabuhay ang kanyang dugo at laman. Isang iglap pa, isang nakakabining putok ang yumanig sa buong pasilyo ng ospital. Ang nakakapasong amoy ng pulbura ay mabilis na kumalat sa hangin, kasabay ng pagbagsak ng isang mabigat na katawan sa malamig na sahig. Ang nakakabining putok ng baril ay tila nagpahinto sa pag-ikot ng mundo sa loob ng maliit na silid ng ospital. Napapikit ng mariin si Thalassa, hinihintay ang hapdi ng bala na tatago sa kanyang likuran. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang mainit na talsik ng dugo sa kanyang braso na hindi sa kanya nagmula. Nang dahan-dahan siyang mag-angat ng tingin, nakita niya ang pinuno ng mga tauhan na dahan-dahang bumabagsak sa sahig. Hawak ang kanyang binti na tinamaan ng bala. Sa pintuan ng silid, nakatayo si Avelino. Ang kanyang suot na mamahaling barong ay punit-punit na at puno ng dumi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal ng kinimkin. Hawak niya ang isang baril na inagaw niya mula sa gwardiya sa labas. Wala na ang takot sa kanyang mukha. Ang tanging natira ay ang bagsik ng isang amang handang pumatay para sa kanyang pamilya. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay ang mga dating kasamahan sa serbisyo na hindi nakatiis sa kawalang hiya ang ginagawa ng gobernador. Mabilis na lumapit si Avelino kay Thalassa. Binitiwan niya ang kanyang sandata at agad na binuhat ang nanghihinang asawa at ang umiiyak na si lualhati. "Patawarin mo ako, Thal. Patawarin mo ako dahil hinayaan kong masaktan kayo." Bulong ni Avelino. Ang kanyang boses ay basag habang hinahalikan ang noo ng mag-ina. Sa kabila ng pang-anib, naramdaman ni Thalassa ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ang demonyo ay hindi basta-basta sumusuko. Sa labas ng ospital, habang sinusubukan nilang makarating sa sasakyan, hinarang sila ni Serafina. Hawak ng babae ang isang pamatay sunog na bakal. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding kabaliwan. Hindi na siya ang magandang nobya na nakita sa katedral.
Siya ngayon ay isang anino ng kasamaang nilamon ng inggit. Hindi kayo makakaalis! Sigaw ni Serafina. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tawa ng isang baliw. Kung hindi ka magiging akin, Avelino, walang magmamay-ari sa'yo. Papatayin ko kayong lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tinangka ni Serafina na ihampas ang hawak niyang bakal kay Thalassa na kasalukuyang karga ang bata. Sa isang iglap, humarang si Avelino. Tinanggap niya ang malakas na hampas sa kanyang balikat upang hindi madampian ang mang-ina. Sa bawat hampas ni Serafina, nararamdaman ni Avelino ang bigat ng 5 taong pagkabulag. Hinayaan niyang syaktan siya ng babae. Isang uri ng pagsisisi para sa bawat sandaling naniwala siya sa mga kasinungalingan nito. Tama na, Serafina! Sigaw ni Avelino habang pilit na pinapatatag ang sarili sa kabila ng sakit. Tapos na ang laro niyo ng ama mo. Ang utang na loob na sinasabi mo? Binayaran ko na yon ng 5 taon ng buhay ko na ninakaw mo. Sa huling pagkakataon, sumubok si Serafina na sumugod muli. Ngunit ang kanyang mga paa ay nadulas sa basang semento dahil sa lakas ng ulan. Nawalan siya ng balanse at bumagsak. Ang kanyang ulo ay tumama sa gilid ng isang ambulansya. Nawalan siya ng malay habang ang mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa paligid. Hudyat na ang kapangyarihan ng kanyang pamilya ay gumuho na. Dinala ni Avelino sina Thalassa at Luwalhati sa loob ng isang ligtas na pasilidad kung saan ang mga doktor ay handa ng magsagawa ng operasyon. Habang inihahanda ang bata, kinuha ni Avelino ang kamay ni Thalassa. Tinitigan niya ang bawat sugat at peklat sa mukha ng asawa. Mga peklat na dati ay kinatatakutan ni Thalassa, ngunit na yon ay simbolo na ng kanyang walang hanggang katapatan. Hindi ko alam kung paano mo ako mapapatawad, Tal. Wika ni Avelino, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pero isinusumpa ko, mula sa sandaling ito, wala nang hahadlang sa atin. Ako ang magiging kalasag nyo kahit anong mangyari. Tumitig si Thalassa sa asawa at sa gitna ng hapdi ng kanyang mga sugat, nakita niya ang lalaking minahal niya sa Davao. Ang lalaking hindi kailangan ng yaman o pangalan, kundi ang init lamang ng kanilang tahanan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang hudyat na ang mahabang gabi ng kanilang pagdurusa ay malapit na ring matapos. Ang liwanag ng puting ilaw sa loob ng operating room ay tila isang malupit na paalala ng bawat segundong lumilipas sa buhay ni Luwalhati. Sa labas ng pasilyo, nakaupo sina Avelino at Thalassa sa isang lumang bangko. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak habang ang amoy ng antiseptiko ay pumupuno sa bawat hininga nila. Wala ng Serafina na sumisigaw. Wala ng Doña Remedios na nagmamanipula. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang tunog ng aircon at ang kaba sa kanilang mga dibdib. Ang bawat sandali ng katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin habang hinihintay nila ang hatol ng tadhana para sa kanilang munting anghel. Maya-maya pa ay dumating ang mga pulis kasama ang isang abogado mula sa gobyerno. Inilahad nila ang balitang matagal nang hinintay ng taumbayan. Ang ama ni Serafina ay formal ng kinasuhan ng graft and corruption at si Serafina mismo ay nasa ilalim ng hospital arrest habang hinihintay ang paglilitis sa tangkanyang pagpatay at pagkidnap. Ngunit para kay Avelino, ang mga balitang ito ay tila mga anino na lamang sa malayo. Tumingin siya kay Thalassa na sa kabila ng mga benda sa kanyang braso at ang peklat sa kanyang mukha ay nanatiling matatag na nakatingin sa pinto ng operasyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Avelino na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa posisyon o yaman, kundi sa katapatan ng isang pusong handang masaktan para sa pag-ibig. Dahan-dahang lumapit si Doña Remedios sa pasilyo
Malayo ang itsura nito sa marangyang matanda sa katedral. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at ang kanyang mga mata ay mugto. Akmang lalapit siya kay Avelino upang humingi ng tawad, ngunit itinaas ng lalaki ang kanyang kamay bilang hudyat ng pagpigil. Hindi pa ito ang oras para sa pagpapatawad. Ang sugat na ginawa ng kanyang ina ay masyadong malalim upang maghilom sa isang gabi lamang. Sa halip na magsalita, yumuko na lamang ang matanda at dahan-dahang lumakad palayo, iniiwan ang kanyang anak sa bagong buhay na pinili nito. Matapos ang 8 mahabang oras, dahan-dahang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor na may pagod na mukha, ngunit may bakas ng isang ngiti. Tinanggal nito ang kanyang face mask at tumingin ng diretso sa mag-asawa. Sa bawat tibok ng puso ni Thalassa, tila tumitigil ang hangin sa paligid. Nang sabihin ng doktor na matagumpay ang operasyon at ligtas na ang lagay ni Luwalhati, parang isang malaking bato ang naalis sa dibdib ni Thalassa. Juluyan siyang napahikbi. Ibinaba ang kanyang ulo sa balikat ni Avelino, habang ang kanyang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy ng walang patid. Nang ilipat na ang bata sa recovery room, pinayagan ang mag-asawa na pumasok ng sandali. Nakita nila si Luwalhati na payapang natutulog. Ang kanyang kulay ay hindi na maputla, kundi may bahid na ng sigla. Lumapit si Avelino at dahan-dahang hinawakan ang maliit na daliri ng anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Avelino ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kahit anong gamot o kasinungalingan. Sa gitna ng madilim na silid na iyon, tanging ang tunog ng monitor ng puso ang naririnig, nagbibigay ng isang masayang ritmo ng buhay. Inabot ni Avelino ang kamay ni Thalassa at dinala ito sa kanyang mga labi. Hindi niya tiningnan ang peklat nito ng may awa, kundi ng may matinding paghanga. Dahan-dahan niyang hinalikan ng magaspang na balat sa pisngi ni Thalassa, isang halik na puno ng pangako ng katapatan at pagbabago. Sa sandaling yon, alam nilang dalawa na kahit gaano pa katindi ang bagyong dumaan, ang kanilang mga puso ay palaging makakahanap ng daan pabalik sa isa't isa, handang maghilom sa piling ng kanilang munting Luwalhati. Ang hangin sa dalampasigan ng Davao ay amoy alat at kalayaan, malayo sa mapanglaw na amoy ng ospital at sa masangsang na usok ng nakaraan. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang kapangyarihan ng mga pamilyang sumira sa kanilang buhay. Ngayon, sa ilalim ng naglalabyab na kulay ng kahel at lila ng papalubog na araw, ang buhangin ay tila naging ginto sa bawat dampi ng sikat ng araw. Nakatayo si Avelino sa harap ng kanilang maliit ngunit payapang bahay na yari sa kahoy at kawayan, pinagmamasdan ang asul na dagat na tila walang hangganan. Sa di kalayuan, naririnig ang masayang tawa ng isang bata. Si Luwalhati yon, tumatakbo sa tabing dagat habang hinahabol ang mga maliliit na alon. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na musika na nagpapatahimik sa anumang ingay ng pagsisisi sa puso ni Avelino. Wala na ang mga tubong nakakabit sa kanyang katawan. Ang tanging natira ay ang masiglang pintig ng kanyang puso na nagbibigay ng pag-asa sa bawat bukang liwayway. Lumapit si Thalassa sa tabi ni Avelino. May dala itong 2 baso ng sariwang buko juice. Ang kanyang suot na puting damit ay sumasabay sa ihip ng hangin at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng lungkot. Dahan-dahang kinuha ni Avelino ang baso at inilapag sa maliit na mesa. Hinawakan niya ang baywang ni Thalassa at iginiya ito palapit sa kanyang dibdib. Sa loob ng 1 taon, pinili ni Avelino na iwanan ang lahat ng marangyang ari-arian sa Vigan. Ibinenta niya ang malalaking sakahan at ginamit ang pera upang magpatayo ng isang maliit na kooperatiba para sa mga magsasaka sa Davao, habang ang natitirang bahagi ay inilaan niya sa pagpapatayo ng isang foundation para sa mga batang may sakit sa puso. Hindi na siya ang makapangyarihang Don Avelino. Siya na lamang si Av, isang asawa, isang ama, at isang lalaking sa wakas ay nahanap na ang tunay na kayamanan. Masaya ka ba rito, Thal? Mahinang tanong ni Avelino habang pinagmamasdan ang asawa.
Tumingin sa kanya si Thalassa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon. Hindi na niya itinatago ang peklat sa kanyang pisngi gamit ang kanyang buhok. Tinanggap na niya ito bilang bahagi ng kanyang kwento. Isang katibayan na kahit dumaan siya sa apoy, hindi siya tuluyang naging abo. Higit pa sa masaya, Eve. Dito, malaya tayong huminga. Dito, ang tanging mahalaga ay ang katotohanan na magkakasama tayo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumakbo si Lualhati patungo sa kanila. Ang kanyang maliliit na kamay ay puno ng mga nakolektang kabibe. Yumakap ang bata sa mga binti ni Avelino at tumingala ng may malaking ngiti. Papa, tingnan mo! Ang dami kong nahanap na magagandang bato. Dito na po ba tayo titira habang buhay? Hindi ka na po aalis? Naramdaman ni Avelino ang isang mainit na emosyon na gumuhit sa kanyang lalamunan. Binuhat niya ang anak at hinalikan ito ng matagal sa pisngi. Pangako anak, hindi na aalis si Papa. Dito lang tayo sa tabi ng dagat hanggang sa tumanda tayo. Wala nang kukuha sa atin dito. Sa huling sandali bago tuluyang lumubog ang araw, naglakad ang tatlo sa dalampasigan. Ang kanilang mga yapak sa buhangin ay dahan-dahang binubura ng tubig. Tila ba sinasabi ng kalikasan na ang mga sugat ng kahapon ay tuluyan ng hinugasan ng panahon. Walang marangyang kasalan, walang mga bisitang mapagkunwari. Ang tanging saksi sa kanilang muling pagbubuklod ay ang malawak na langit at ang tapat na pag-ibig na nanatili sa kabila ng lahat. Ang gabi ay dahan-dahang lumalapit, ngunit para sa pamilyang Montesillo, ito ang pinakamaliwanag na bahagi ng kanilang buhay. Ang gabi sa dalampasigan ng Davao ay hindi na nakakatakot tulad ng mga gabing dumaan sa Vigan. Sa ilalim ng malawak na kalangitan na puno ng nagniningning na mga bituin, tanging ang banayad na paghampas ng mga alon sa pampang at ang malayo. Ngunit, masayang awitin ng mga kuliglig ang maririnhig. Sa loob ng kanilang maliit na tahanan, payapang natutulog si Lualhati. Ang kanyang bawat hininga ay malalim at walang hirap. Isang himalang patuloy na ipinagpapasalamat ni Avelino at Thalassa sa bawat pagpikit ng kanilang mga mata. Nakatay ang mag-asawa sa may beranda, magkahawak kamay habang pinagmamasdan ang kawalan. Sa loob ng isang taon, natutunan ni Avelino ang tunay na kahulugan ng kapatawaran. Hindi ito ang mabilis na paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaan ang galit na magdikta sa kanyang bukas. Bagamat malayo ang kanyang loob sa kanyang ina, nagpapadala pa rin siya ng mga liham at larawan ni Lualhati. Naniniwalang ang pag-ibig, gaano man katagal, ay may kakayahang magpalambot kahit sa pinakamatigas na puso. Tumingin si Avelino kay Thalassa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamba. Hinawakan niya ang peklat sa pisngi ng asawa, hindi na bilang isang paalala ng apoy, kundi bilang isang marka ng tagumpay. Naisip ko lang, Thal, mahinang wika ni Avelino, ang boses ay puno ng kalinga. Ang peklat na ito ang nagligtas sa atin. Kung hindi dahil sa katatagan mo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa isang kasinungalingang binalot sa ginto. Ngumiti si Thalassa, isang niting abot hanggang sa kanyang mga mata na dati ay puno ng pighati. Ang bawat sugat ay may kwento, Ave. At ang kwento natin ay hindi tungkol sa kung paano tayo nasunog, kundi kung paano tayo muling nabuo mula sa mga piraso ng ating nakaraan. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Dahan-dahang isinandal ni Thalassa ang kanyang ulo sa balikat ni Avelino. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang isang uri ng katahimikan na hindi mabibili ng kahit anong yaman ni Serafina. Ang hustisya ay nakamit na sa loob ng korte, ngunit ang tunay na katarungan ay ang pagkakataong mabuhay ng may katapatan sa tabi ng taong tunay na nagmamahal sa iyo. Napatunayan nila na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa isang marangyang pangalan o sa dami ng ari-arian, kundi sa lalim ng sakripisyo
at sa tamis ng muling pagsasama. Habang unti-unting lumalamig ang hangin, pumasok ang mag-asawa sa loob ng bahay at dahan-dahang humiga sa tabi ng kanilang anak. Sa dilim ng silid, ang tunog ng kanilang mga hininga na nagtatagpo ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang bagyo ay tapos na, ang mga lihim ay naisiwalat na, at sa wakas, ang bahaghari ng kanilang pag-ibig ay mananatiling nakaguhit sa kanilang mga puso habang buhay. Dito sa dulo ng kanilang paglalakbay, nahanap nila ang pinakamahalagang aral. Ang mga taong tunay na nakatadhana para sa isa't isa ay palaging makakahanap ng daan pauwi, gaano man kalayo ang nilakbay at gaano man kalalim ang mga sugat na tinamo.